Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang pagtulong sa taong pinaniniwalaan natin na isang kaibigan, minsan ay nagiging dahilan para samantalahin nila ang ating pagmamalasakit. Hanggang sa hindi na natin napapansin na inaabuso na pala ang ating kabaitan na ipinapakita natin sa kanila. Ikaw, kabarangay, minsan ka na bang nagkaroon ng kaibigan na ginagamit ka lang pala? Dear Mama Mia, hindi madaling makilala ang totoong ugali ng isang tao, lalo na kung mahusay siyang magpanggap. Madalas na nadadala tayo sa kadramahan na sinasabi at pinapakita nila. Napapaniwala nila tayo sa mga kwento na ibinibigay nila sa atin. At dahil sa likas na kabaitan natin, magbibigay tayo ng tulong sa abot ng ating makakaya. Hanggang sa hindi natin napapansin na sinasamantala na pala nila ang kabaitan at pagmamalasakit natin. Hi Mama Mia, I'm Sarina. 27 years old at nagtatrabaho sa isang bangko. Matagal na rin akong nakikinig talaga ng inyong estasyon, lalo na sa programa mong Barangay Love Stories. Dalang-dala ako sa galing ng mga actors nyo na nagbibigay buhay sa kwento na pinapadala sa inyo ng inyong mga letter senders. Madalas akong naiinis, natatawa at naiiyak nang dahil sa sulat na inyong binabasa. Kaya naman sumulat na rin ako kasi ramdam ko na kahit hindi nakakaiyak itong kwento ko, ay may aral naman itong maiiwan sa ating mga kabarangay. Kahit ang totoo ay medyo naiinis ako kapag binabalikan ko itong parte ng buhay ko. Bakit ako naiinis? Malalaman nyo na lang sa iba pang detalye ng sulat ko. Tungkol nga pala sa amin ng best friend kong si Jen ang ikukwento ko ngayong tanghali, Mama Mia. High school pa lang ay mag-best friend na kami at magkakilala rin ang aming mga magulang. Maliit lang kasi ang lugar namin, kaya halos lahat ng tao doon ay magkakakilala. Madalas rin kaming magkasama ni Jen na mag-review o kaya ay gumawa ng mga school projects sa bahay. Kahit nga individual pa ang school project na yun, magkatulong pa rin kami sa paggawa. Project ko. Wow! Ang ganda naman ng pagkakagawa mo dito, Sarina. Hindi naman masyado. Anong hindi masyado? Ang galing nga eh. Pantay na pantay talaga yung pagkakadikit mo ng mga palito. At saka ang ganda ng pagkakapaint mo ng kulay sa bubong at dingding. Diyan nga ako sa pagkukulay nahirapan kasi baka hindi maganda yung combination ng mga napili ko. Maganda! Promise! Ang relaxing sa mata. Sigurado ako na magugustuhan ni teacher to. Sana nga kasi natagalan talaga ako sa pag-iisip kung anong mga kulay ang gagamitin ko. Pustahan tayo, ikaw na naman ang may pinakamataas na grade na makukuha sa art subject natin. May iba naman tayong classmate na mas magaling kesa sa akin. Oh, nasa na nga pala yung sayo? Tapos na rin ba? Ayun o, sa kabilang table, tinatamad na nga akong gawin eh. Bakit naman? Patingin nga ako ng gawa mo. Oh, bakit hindi pa nakatayo tong mga dingding na miniature house mo? Ang dami ring mga palito ng posporo na nakakalat dito. Nahihirapan kasi ako na pagdikitin yung mga yan, kaya binitawan ko na muna. San ka naman nahihirapan? Mabilis lang naman idikit tong mga to gamit ang tinunaw na glue stick.
Kanina ko pa sinusubukan pero kumakalas din kagad eh. Ayan. Kailangan kasi pinagpapantay mo muna ang mga to. Ayun naman nga ang ginagawa ko pero ayaw talaga. Baka naman kasi hindi mo masyadong inaayos ang pagpapantay. Ganito dapat to. May iba kasi sa mga palito na to na mas maliit o mas malaki. Tapos, yun mo na ang aalisin mo. Kagaya nito. Malaki tong isa kaya tatanggalin natin. Tapos, ito namang mga naiwan, pagdidikit-dikitin na natin. Ayan ganyan. 'Di ba? Tingnan mo, kakalas din yan mamaya. Hindi yan. Basta papatuyuin lang natin saglit pagkatapos kung lagyan ng tinunaw na glue stick. Eto, medyo magkakadikit na sila. Maghintay lang tayo ng konti. Sinasabi ko sa'yo, kakalas din yan. Ganyan din kasi ginawa ko kanina eh. Ayan, medyo tuyo na. Hahawakan ko para makita mo na hindi magkakalas ang mga palito na to. Yan. Tignan mo. Hala, oo nga. Paano nangyari yun? Bakit hindi na naghiwa-hiwalay ang mga palito na ginamit mo? Kasi nga, sinigurado ko munang pantay-pantay ang mga palito na to. Tapos, hindi kailangan na makapal na tinunaw na glue stick ang ilalagay mo. Yung sakto lang. Kasi kapag kinapalan mo, hindi yun kakapit dito sa mga palito. Ang galing mo naman! Pahawak nga ako! Eto. Grabe, ang tibay nga ng pagkakadikit-dikit nila. Diba? Ikaw lang wala kang bilib sa akin. Ang lakas kaya ng bilib ko sa'yo. Kaya nga dito ako sa bahay ninyo sumasabay sa paggawa ng school project para matulungan mo ko eh. Ikaw talaga? Pwede mo nang gamitin yan na pader para sa isang miniature house mo. Sarina, pwede bang igawa mo pa ako ng mga ganito? Igawa mo na rin ako ng bubong. Tapos ako na lang magtatayo dito sa cardboard. Napapagod na rin kasi ako eh. Ha? Madali lang naman yan. Tuturuan na lang kita. Baka kasi hindi ko rin kagad magets. Ikaw na lang gumawa. Tapos ako na lang yung magdidikit dito sa cardboard. Please? Okay, sige. Para matapos ka na rin agad sa project mo at makapagmerienda na tayo, nagugutom na rin kasi ako. Mama Mia, hindi sa pagyayabang pero sa aming dalawa ni Jen, masasabi ko na mas matalino at mas creative ako kumpara sa kanya. Napansin ko na yun noong bago pa lang kaming magkaibigan. Medyo mabagal siyang makasunod sa mga ibang subject na pinag-aaralan namin. Kaya nga gusto niya na pagdating sa mga school projects o assignments ay sa bahay namin yun sabay na ginagawa para mas matulungan ko siya. Magkalapit lang din kasi ang bahay namin kaya doon na rin siya nakikimerienda sa amin. Pagkatapos namin gumawa ng mga assignments o school projects ay nagmemerienda kami, Mama Mia. Mabait din kasi si Mama sa kanya at natutuwa kapag nakikita na magkasama kami sa paggawa ng mga bagay na may kinalaman sa school. Kahit ang totoo, Mama Mia, ay madalas ako lang ang mas kumikilos kapag magkasama kaming dalawa. Ako ang sumasagot sa mga assignments tapos mangungopya na lang siya. Ako yung gumagawa ng diskarte para sa project tapos gagayahin na lang niya. Ako yung nag-e-effort sa pagkilos tapos ipapagawa na lang niya sa akin yung sa kanya. Alam ko naman kasi na mahina talaga si Jen sa mga school subjects namin. Kahit anong paliwanag ko sa mga dapat na sagot ay hindi niya naiintindihan. Kahit anong sample ko o anong sample na ibigay ko na dapat gawin sa project, sinasabi niya lagi na nahihirapan siyang sundin. Kagaya na nga lang school project namin na sa bahay kami gumawa, Mama Mia. Isa yung miniature na bahay na gawa sa mga palito ng posporo. Hirap din kasi siya natapusin kaya ako na lang ang nagpatuloy hanggang sa matapos ko na ang mismong project niya. Kaya lang, Mama Mia, nang maipasa namin yun kinabukasan ay nagulat ako nang makakuha ng mas mataas na grade si Jen
kesa sa akin. Uy, andito ka lang pala sa guardhouse, Sarina. Hello. Kanina pa kita hinahanap eh. Hindi mo man lang sinabi na pupunta ka dito. Kasi di ba wala naman yung teacher natin sa next subject? Kaya dito na ako dumiretso pagkatapos kong bumili na maiinom sa kantin. Okay. Ano yung binabasa mo? Pocketbook. Ang ibig kong sabihin, tungkol saan yung pocketbook na yan? Tungkol sa magkaibigan na babae na nagkagusto sa iisang lalaki. Maganda yung kwento? Sakto lang. Patapos na rin naman ako dito. Ipapahiram ko na lang sa'yo para mabasa mo rin. Sige babalik na rin ako sa classroom. Sarina, sandali lang. Bakit? Galit ka ba sa akin? Bakit naman ako magagalit? Hindi mo kasi ako masyadong kinakausap mula kaninang umaga. Pasensya na, first day kasi na menstruation period ko ngayon kaya medyo masakit ang puson ko. Yun lang talaga ang dahilan? Oo naman. Ano ba kasing iniisip mo, Jen? Wala naman. Baka lang kasi naiinis ka kasi mas mataas yung nakuha kong grades dun sa art subject natin. Ayun ba? Okay lang yun? Hindi ka galit? Bakit naman ako magagalit? Kasi ikaw na halos ang gumawa ng miniature house project ko. Tapos mas mataas pa yung grade na nakuha ko kaysa sa'yo. Ayos lang yun. Hindi mo naman kasalanan kung mas mataas ang binigay ni Ma'am Perez na grade sa'yo. Magkamukha nga lang yung miniature house natin pero iba lang talaga yung tingin niya. Hindi ka ba talaga galit sa akin? Hindi nga. Ay, grabe. Kinabahan ako kasi akala ko talaga nagalit ka eh. Alam mo, masyado kang praning. Saka hindi naman totoo yung sinabi mo na ako ang gumawa ng project mo. Kahit papano naman, may ginawa ka rin para doon. Tinulungan lang talaga kita para matapos ka agad yun. Sa bagay, tama ka naman dyan sa sinabi mo. Pero thank you Kung hindi mo ako tinulungan, baka sobrang pangit nung nagawa kong miniature house. Sabi ko naman kasi sa'yo, diskartehan mo lang. Pag-aralan mo mabuti kung paano dapat pagdikit-dikitin yung mga palito na yun. Masyado mo kasing minamadali, kaya yung nagawa mo nung una, ang daling masira. Ayun na nga ang problema sa akin. Mabuti na lang talaga nandyan ka para tulungan ako. Thank you talaga, Sarina You're welcome. Tara, balik na tayo sa classroom. Sige. Mama Mia, sa'yo ko lang to aaminin. Medyo sumama talaga ang loob ko dahil nga sa mas mataas na grade na nakuha ni Jen kaysa sa akin. Tapos ako naman talaga halos ang gumawa ng school project niya. Puring-puri pa ng teacher namin yung miniature house na pinasa niya kasi ang linis daw ng pagkakatayo at pagkakadikit sa cardboard. Ang ganda rin daw ng pagkakapintura at mga kulay na ginamit. Hindi naman masyadong nalalayo ang itsura noon sa ginawa ko. Kaya lang nang gawin ko nga yung project ni Jen ay masyado akong nag-enjoy kaya naman nagandahan ko masyado. Nang hinayang tuloy ako kasi dapat yun na lang ang pinasa ko sa pangalan ko. Kasi mas binigyan ko yun ng effort. Pero dahil alam ko na pareho lang kaming mapapagalitan ni Jen kapag sinabi ko sa teacher namin na ako ang gumawa ng project niya, ay hinayaan ko na lang na sa kanya mapunta ang mas mataas na grado. Mama Mia, sa kabila ng inis na nararamdaman ko dahil sa mas mataas na grade na nakuha sa akin ni Jen, nawala rin naman kaagad yun at hindi ko na rin pa sinabi sa kanya. Inisip ko na lang na tulong ko na lang din talaga yun sa kanya. Ang magkaibigan kasi, 'di ba? Dapat na palaging nagtutulungan. Kaya dapat na hindi ko pinatatagal ang inis na nararamdaman ko para sa best friend ko. Tsaka hindi naman masyadong naapektuhan ang overall grades ko nang dahil lang sa school project na yun.
dahil graduate pa rin ako bilang salutatorya ng aming batch. Nang mag-college na kami pareho ay pareho din kami ng kinuha na course at pinasukan na university ni Jen, Mama Mia. Kaya naman madalas na kami pa rin ang magkasamang dalawa. Mapaklase o break time man ay hindi kami mapaghiwalay ni Jen. May iba naman kaming naging mga kaibigan pero masasabi ko noon na nag-iisa lang ang best friend ko. May iba nga na naiinggit sa friendship naming dalawa. Ang sabi pa ng iba, certified #Beshi goals daw kaming dalawa ni Jen, Mama Mia. Good morning din. Oh, bakit parang malungkot ka? Wala lang to. May problema ka ba? Ayos lang ako. Sabihin mo na, ano ba yun? Ay, nag-away na naman kasi sina mami at daddy kagabi. Tungkol na naman ba sa pagsusugal ng mami mo? Oo, tama ka. Yun naman ang madalas nilang pinagtatalunan. Kaya lang may sinabi si mami kagabi na sana hindi totoo. Ano yun? Narinig ko kasi habang nasa kwarto ako na sinabi niya na may ibang babae na raw na kinalolokohan si daddy. Ha? Saan niya naman nakuha yung tungkol dyan? Hindi ko alam kay mami. Feeling ko nga hindi naman totoo eh. Kaya lang sinabi niya rin na napansin niya lumiit yung pera na binibigay sa kanya ni daddy. Baka naman kasi gusto lang turuan ng leksyon ng daddy mo ang mami mo kasi nga masyado na siyang magastos. Yan din talaga ang gusto kong isipin. Pero alam mo, may isang beses kasi na nagising ako ng madaling araw dahil nauuhaw ako. Nung pumunta ako sa kusina para kumuha ng tubig, nakita ko si daddy na may kausap sa cellphone. Tapos bumubulong-bulong. Nung mapansin niya ako, pinatay niya yung tawag. Tapos bumalik kagad siya sa kwarto nila ni mami. Mukhang iba na nga yan. Sana nga hindi magkatotoo yung kinatatakutan ko. Sana hindi maghiwalay sina mami at daddy. Hindi mangyayari yan. Kasi alam naman natin kung gaano nila kamahal ang isa't isa, di ba? Kaya huwag ka masyadong mag-alala at ipagdasal natin na sana maayos ng parents mo ang problema nila. Huwag mo na munang masyadong isipin yon, okay? Oo, salamat ha. Nga pala, nakapag-review ka na ba para sa exam natin ngayon? Hindi pa nga masyado eh. Ayun lang. Kasi mukhang matutuloy talaga yung exam natin. Last week pa kasi dapat yun, di ba? Kaya lang, nagkasakit yung professor natin. Sarina, hihingi sana ako ng favor sa'yo. Ano yun? Pwede bang pakopyahin mo ako ng sagot sa exam mamaya? Ha? Hindi ko talaga alam kung papayag ka pero ito, kinakapalan ko na talaga yung mukha ko. Hindi kasi talaga ako nakapag-review kagabi. Kasi nga ang ingay ng mami at daddy ko. Hanggang hating gabi yata sila nagsisigawan sa loob ng bahay namin eh. Buti nga hindi kami nireklamo ng mga kapitbahay. Sarina, please naman pakopyahin mo ako mamaya. Kaya lang, baka kasi mahuli tayo ng professor natin. Sisimplihan ko lang naman yung gagawin kong pangungopya. Kahit wag mo nalang takpan ng papel mo para makita ko yung sagot mo. Ano ba naman yan? Kinakabahan ako. Hindi ako magpapahalata tsaka mag-iingat ako, promise. Hindi lang talaga ako nakapag-aral kagabi. Gawa nga ang ingay-ingay ng parents ko. Pero kung hindi naman nangyari yung pag-aaway nila, hindi ako makikiusap sa'yo ng ganito eh. Kaya please, pumayag ka na Pakopyahin mo ko kahit ilang sagot lang. Ay, sige na nga. Basta mag-iingat ka mamaya sa gagawin mong pangungopya ha. Baka kasi pareho tayong mapahamak. Oo, promise, mag-iingat talaga ako. Thank you, Sarina ha. Mama Mia, nakaramdam ako ng awa noon kay Jen dahil sa kwento niya na pag-aaway ng parents niya. Alam ko pa naman kung gaano siya ka-close sa mga ito, lalo na at solong anak lang siya. May ilang beses na rin siyang nagkukwento sa akin ng tungkol sa mga pinag-aawayan ng parents niya. Pera, babae, sugal at kung ano-ano pang dahilan.
Minsan nga ay naiiyak pa siya dahil ayaw niya raw talaga na maghiwalay ang mommy at daddy niya. Kaya naman kino-comfort ko talaga siya. Pansin ko rin na matamlay siya at puyat dahil sa eye bags niya. Kaya naman kahit na hindi ko gusto Mama Mia, ay pumayag na rin ako sa gusto niyang mangyari na pakopyahin ko siya sa exam namin. Medyo matanda na rin ang professor namin sa subject na yun kaya hindi ito naging mahigpit sa pagbabantay. Hindi rin gaanong magkalayo ang mga upuan namin kaya ang ginawa ko na lang ay hindi ko tinakpan ang papel ko. Tapos sa tuwing nakatalikod ang professor namin o malayo ang tingin ay bahagya kong ihaharap ang test paper ko kay Jen para mas makita niya ng malinaw ang mga sagot ko. Nakakakaba kasi alam ko na pareho kaming mapapahamak talaga ni Jen kapag nahuli kami. Pero dahil nga kaibigan ko siya at gusto ko siyang tulungan, pinakopya ko sa kanya ang halos lahat ng sagot ko, Mama Mia. Sarina, thank you talaga ha. Dahil sa'yo ang taas ang nakuha kong score sa exam natin. You're welcome. Etong hopyang ube tsaka piyaya. Bagay dyan sa kape na iniinom mo. O ito. Salamat. Hindi ka na dapat nag-abala pa na bumili nito. Pa-thank you ko na lang din talaga sa'yo to. Kasi nga tinulungan mo ako sa exam natin nung isang araw. Pero Sarina, hindi ka ba galit? Kasi mas mataas ako ng 5 points sa exam natin. Hindi naman. Okay lang yun. Grabe, thank you talaga ha. Kung hindi dahil sa'yo, baka pag-initan na naman ako ng professor natin kapag nakakuha ako ng mababang score. Alam mo naman na medyo terror talaga ang professor na yun. Kaya nga nag-aaral talaga ako mabuti sa subject niya. Next time talaga, mag-aaral na ako para hindi niya ako napapansin sa klase. Palagi kasi akong tinatawag dun sa recitation nakakainis. Ang sabihin mo, nakakakaba kapag subject niya na yung susunod na klase natin. Kumusta na nga pala parents mo? Ayun, ganun pa rin. Anong ganun pa rin? Uuwi pa rin si daddy ng late sa bahay tapos aawayin siya ni mami. Sigurado na ba na may ibang babae talaga ang daddy mo? Ang totoo, ayoko na munang alamin yung sagot dyan. Natatakot din kasi ako Natatakot ako na baka mangyari na talaga yung kinatatakutan ko. Yung bang baka maghiwalay na talaga silang dalawa. Ang hirap naman ng ganyang sitwasyon. Sobra. Kaya nga hindi na ako halos makapag-concentrate sa pag-review ko kapag nasa bahay ako. Ang ginagawa ko na lang, matulog para hindi marinig yung mga away nilang dalawa. Magiging maayos din ang lahat. Basta magpakatatag ka lang. Okay? Oo, salamat Sarina. Hi girls! Pwede ba maki-join dito sa table nyo? Ikaw pala, Rain! Oo naman, upo ka lang dyan sa bakanting upuan. Thank you! Uy, Jen! Ang galing mo dun sa exam natin noong isang araw Hindi naman masyado. Anong di masyado? Isa ka nga sa nakakuha ng pinakamataas na score? Nagkataon lang yun. Pa-humble ka pa dyan? Ang hirap kaya ng exam na yun. Sakto lang. Hindi naman ako masyadong nahirapan Aba, bigla naman nagyabang ang loka. Iba talaga kapag matalino, no? Minamani lang yung exam ng mga terror na prof. Samantalang kami ni Serena, pareho lang ng score na nakuha. Uy, konti lang naman lamang ng score ko sa inyo. Kahit na, lamang ka pa rin sa amin at kasama ka sa mga nakakuha ng mataas na score. Ikaw, Serena, alam mo ba kung anong sikreto nitong kaibigan mo at ang talino niya? Ha? Bakit naman ako ang tinatanong mo? Siyempre, kaya ikaw ang tinatanong ko, matagal na kasi kayong magkaibigan. Kaya sigurado ako na alam mo ang sikreto kung bakit matalino tong si Jen. Hindi nga ako matalino, Rain. Nag-aral lang ako kaya nakakuha ako ng mataas na score. Yun lang din ang gawin mo para next time, kasama ka na sa may pinakamataas na score sa exam ng mga terror professor natin. Mama Mia,
Hindi yun ang huling beses na nag-request sa akin si Jen na pakopyahin ko siya sa exam namin. Kahit pa nga sa mga research papers namin ay madalas na nagpapatulong siya sa akin. Pero ang ending, ako lang din halos ang gumagawa ng sa kanya. Dinadahilan niya na hindi raw magaling magturo ang professor namin kaya hindi niya naiintindihan ang subject na yon. Mahina raw ang internet connection niya kaya hindi siya nakagawa ng research paper. Nag-away na naman daw ang parents niya kaya nawalan siya ng concentration sa pag-aaral. At kung ano-ano pang dahilan para lang pagbigyan ko siya sa request niya sa akin. Hindi ko alam kung masyado na ba akong mabait noon pero hirap talaga akong tanggihan siya lalo na kapag nagpaawa na siya sa akin, Mama Mia. Palagi naman siyang nagpapasalamat sa tuwing pakokopyahin ko siya o tutulungan sa mga research papers namin. Lagi niyang sinasabi sa akin na maswerte raw siya na ako ang naging best friend niya. Tapos hinihiling niya na sana raw ay hindi ako magbago sa kanya at palagi ko lang daw siyang tulungan. Mama Mia, lahat naman siguro tayo ay marunong mapagod sa pagtulong na ginagawa natin sa isang kaibigan, di ba? Kasi yun ang naramdaman ko sa best friend kong si Jen dahil sa mga request niya sa akin. Lalo na nang madalas na siyang makakuha ng mas mataas na grades sa akin. Kahit ang ginagawa lang naman niya ay mangopya ng mangopya. Kaya naman bumalik ang inis na nararamdaman ko kay Jen kasi parang nakasanayan na niya ang ganoong gawain. Hindi na siya nag-e-effort para sa sarili niya at sanay na siyang umasa sa akin. Kahit ang dami niyang binibigay na kadramahan sa akin, dapat alam niya pa rin kung paano tulungan ang sarili niya. Minsan nga ay niyaya ko siya na sabay kaming mag-review sa library pero ang sabi niya ay gusto niya nang umuwi at matulog ng maaga. May isang beses rin na sinabihan ko siya na sabay kaming gumawa ng research paper para hindi na siya nahihirapan pero tinatamad daw siya na sumama sa akin. Mga mabababaw na dahilan na puro naman katamaran, Mama Mia. Hello, Jen? Nasaan ka na? Dito pa sa bahay. Ha? Bakit nandyan ka pa? Sumakit kasi yung ulo ko kaya hindi ako makabangon sa kama eh. Paano yan? Nandito na ako sa coffee shop. Dala ko na nga rin yung laptop ko kasi nga, di ba? Dapat sabay nating sisimulan yung isang research paper natin. Mauna ka na lang na gawin yung sayo. Paano naman yung research paper mo? Kaya ko na yun. Sigurado ka? Oo, kaya ko na. Pero pwede rin na sumunod na lang ako sa'yo dyan mamaya. Magpapahinga lang ako ng konti at baka mawala na rin tong sakit ng ulo ko. Okay, sige. Magtatagal din naman ako dito kasi libre ang wifi nila dito sa coffee shop. Text mo na lang ako kapag papunta ka na. Baba ko na rin muna tong tawag ha. Bye! Sige. Bye. Mukhang tinatamad na namang umalis ng bahay tong si Jen. Bahala nga siya. Basta sisimulan ko na tong research paper ko. Sarina? Oh, Rain! Sino kasama mo? Wala. Ako lang mag-isa. Ikaw? Si Jen dapat. Kaya lang masakit daw ang ulo niya kaya susunod na lang daw siya mamaya. Nandito ka rin ba para gumawa ng research paper? May dala ka kasing laptop bag. Oo, tama ka. Gagawin ko rin ngayon dito. Okay lang ba kung makishare ako ng table sa'yo? Oo naman. Ito, may mga libro na nga rin ako hiniram sa library kahapon. Baka may makuha kang ibang information dyan para sa topic natin. Ayun, salamat. Hindi na rin kasi ako nakadaan sa library. Nakakalito naman kasi kung saan nakalagay yung mga libro doon sa sobrang dami nila. Ako
naman, napapadalas ang pagtambay ko sa library. Kaya alam ko na kung saan nakalagay yung mga kailangan ko. May pagka-bookworm ka pala. Medyo nga. Alam mo minsan, naiisip ko na sana kapareho na lang tayo ni Jen. Ha? Anong ibig mong sabihin? Sana kagaya natin siya na matalino. Tapos hindi kailangan masyadong mag-aral kasi palagi may stock knowledge na pinakikinabangan. Kita mo nga hindi siya nag-e-effort na madaliin tong research paper natin kasi sisiw lang to sa kanya. Kung alam mo lang. Kung alam ko lang na Wala. Ang sabi ko, ang bilis ng wifi nila dito, no? Nakakatuwa. Ay, oo, totoo. Nakakatuwa nga yung bilis ng wifi nila dito. Kaya nga madalas din ako dito tumatambay sa coffee shop na to eh. Pero, matanong ko lang, Sarina. Hindi ka ba nahihirapan kapag magkaiba yung test paper na binibigay sa atin ng prof natin? Ha? Bakit naman ako mahihirapan? Kasi hindi ka mapapakopya ni Jen. Nagkwento kasi sa akin ni Jen na madalas ka raw niyang pakopyahin ang mga sagot niya sa exam. Lalo na nung high school daw kayo. Sinabi ni Jan yun? Oo. Kasi nakakwentuhan ko siya last time. Tapos, kinuwento nga niya yung high school life niyo tsaka yung pagiging consistent niya na nasa academic honor list. Hanggang sa ayun, makagraduate siya na salutatorian ng batch niyo. Hindi salutatorian si Jen. Ha? Hindi ko magets. Anong ibig mong sabihin? Hindi totoo yung mga sinabi niya kasi ako ang salutatorian ng batch namin. Paano nangyari yun? Iba yung kwento niya sa akin. Ay nako, wag na nga lang natin siyang pag-usapan. Nawawala ang concentration ko dito sa ginagawa ko eh. Okay, sige. O-order lang din muna ako ng kape ko. Grabe, Mama Mia. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko mula kay Rain. Yung sinabi niya na kwento ni Jen sa kanya. Nag-graduate daw ito ng salutatorian nung high school kami. Na consistent daw siyang honor student mula elementary hanggang high school. Na masipag daw siyang gumawa ng school project at halos hindi na matulog. Lahat ng yun ay puro kalokohan at kasinungalingan lang. Nakakainis kasi nag-effort pa talaga siya na gumawa ng kwento para lang maging bida sa paningin ng iba. Pero ang pinaka nakakainis sa lahat ay yung baliktarin niya ang totoong kwento at palabasin niya na ako ang nangungopya sa kanya kahit ni minsan ay hindi yun nangyari at hindi mangyayari. Dahil hindi ako ang tipo ng tao na mahilig umasa sa iba. Alam ko kung paano ang magsumikap at tulungan ang sarili ko. Mas okay na sa akin ang bumagsak kaysa pakinabangan ng mga bagay na pinaghirapan ng iba. Na siya namang gawain ng magaling kong best friend na si Jen. Jen, alam mo ba na sinabi sa akin ni Sarina na siya daw ang salutatorian ng batch nyo at hindi naman daw ikaw? Ha? Kailan niya sinabi yan? Nung isang araw. Kasi sabay kaming gumawa ng research paper dun sa coffee shop. So, totoo ba yon? Hindi totoo yung sinabi niya. Ibig sabihin, nagsisinungaling si Sarina at ikaw talaga ang totoong salutatorian ng batch nyo? Oo, parang ganun na nga. Nakakaloka ha? Bakit naman gagawin ni Sarina yon? Bakit siya gagawa ng kwento? Di ba matagal na kayong magkaibigan? Baka kasi naiinggit siya sa akin. Alam mo naman sa panahon ngayon, maraming bagay ang nagagawa ng inggit. Ano naman yung bagay na pwede kong ikainggit sa'yo, Jen? Sarina, kanina ka pa ba dyan? Hindi naman masyado. Sakto lang. Pero sapat na yung narinig ko para malaman na matagal na palang binabaligtad ni Jen ang kwento naming dalawa. Ano naman ang ibig mong sabihin? Wala naman akong binabaliktad na kwento ah. Lahat ng sinabi ko, totoo. Talaga? Hindi ka nag-iimbento ng kwento tungkol sa sarili mo? Nasalutatorian ka at palagi ka nasa academic honor list sa klase? Kailangan ko na palang umalis. Hindi! Mamaya ka na umalis!
Kasi kailangan nating mag-usap, Jen. Sarina, medyo hinaan mo yung boses mo. Pinagtitinginan na kasi tayo ng ibang mga estudyante dito sa loob ng kantin eh. Oo nga naman, huwag kang gumawa ng gulo dito, no? At ako pa talaga ang gumagawa ng gulo? Sino pa ba? Ikaw ang nagtataas ng boses dyan eh. Paano ako hindi magtataas ng boses? Ang hilig mong gumawa ng kwento. Pinalabas mo pa talaga na ako ang nangungopia sa'yo sa mga exam natin? Tsaka anong sinasabi mo na magaling ka sa paggawa ng mga research paper, ako na halos gumagawa nung sa'yo. Oy, pwede ba? Manahimik ka nga. Bakit? Totoo naman yung sinasabi ko ha. High school pa lang, palagi ka na nakaasa sa akin sa mga grades mo. Sumasobra ka na ha? Uy, girls, Ikaw ang tama sumusobra, na yan. Jen. Huwag na Kasi kayo mag-away ikaw na nga dito. itong tinulungan ko, tapos ako pa itong sinisiraan mo sa ibang tao. Iba ka talaga, Jen. Napakalaki mong parasite sa buhay ko. O di ikaw na ang matalino kung yan ang gusto mong palabasin? Ang yabang-yabang mo? Akala mo kung sino kang palagi na lang magaling sa lahat ng bagay? Hindi ako mayabang. Marunong lang ako mag-aral at magsumikap na tulungan ang sarili ko. Hindi kagaya mo na panay ang asa sa ibang tao. Tinulungan na nga kita. Ito pa ang igaganti mo sa akin? Puro paninira lang? Bakit pa paulit-ulit ka dyan sa sinasabi mo na pagtulong mo sa akin? Hindi naman kita pinilit na gawin yun ah. Kung ayaw mo pala akong tulungan, edi sana sinabi mo na lang nung una pa lang. Hindi yung isusumbat mo sa akin ngayon yung mga ginawa mo. Kung makapagsalita ka naman dyan, akala mo napakalaki na ng utang na loob ko sa'yo? Kung magsalita ka, parang hindi ako nakapagpasalamat sa'yo sa lahat ng nagawa mo ah. Nililibre pa nga kita ng mga pagkain, di ba? Hindi naman to tungkol sa utang na loob. Tungkol to sa tiwala at friendship na sinira mo dahil dyan sa ugali mo. Oo, nagpapasalamat ka nga sa akin. Pero sana, hindi ka nag-iimbento ng kung ano-anong kwento. Hinayaan ko na nga na pakinabangan mo ang friendship na to. Pero siniraan mo pa rin ako sa ibang tao. Iba ka rin talaga, Jen. Ang pangit ng ugali mo. Mama Mia, hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko na makipagtalo kay Jen at sabihin sa ibang kaibigan namin ang totoo. Na ako naman talaga ang naghirap sa matataas na grades ni Jen. Na hindi naman talaga siya masipag mag-aral at wala siyang ibang ginawa kung hindi ang maglakwat siya at matulog. Nakakainis lang kasi parang mas pinaniwalaan pa siya ni Rain. Iba rin talaga kapag magaling kang magdrama at umarte. Mas makakakuha ka ng simpatsya mula sa ibang tao. Mula noon ay iniwasan ko na si Jen, Mama Mia. Siguro dahil napahiya din siya sa mga away na ginawa ko, ay hindi na rin siya nag-effort pa na lumapit sa akin para makipag-ayos o humingi man lang ng sorry. Marami kaagad ang nakapansin na hindi na kami nagkikibuan ni Jen. Pero mas marami ang nakapansin sa biglang pagbaba ng grades niya hanggang sa magkaroon siya ng ilang subject na may incomplete na grade. Hindi ko nakasalanan yon kasi tinulungan ko siya noon sa abot ng aking makakaya, pero naging mapagsamantala naman siya sa sitwasyon at sa pagiging mabuti kong kaibigan sa kanya. Mama Mia, nahabol naman ni Jen ang mga subjects na may incomplete siya na grade nang i-take niya yon during summer class. Mula noon ay nakita ko na nagsimula na siyang ayusin ang pag-aaral niya. Nakikita ko na rin siya sa loob ng library na nagre-review minsan at hindi na siya inaantok sa ibang klase namin. Naisip ko noon na may nagawa palang mabuti kahit papaano sa kanya ang naging pagtatalo namin. Hanggang sa makagraduate na nga kami ng college pero ni isa sa amin ay wala pa ring nag-initiate na ayusin ang aming friendship. Okay na rin yun kasi hindi ko na rin naman kailangan ng taong hindi pinahalagahan ang pagiging kaibigan ko sa kanya. May 5 taon na rin kaming hindi nagkikita ni Jen, Mama Mia. Friends pa rin naman kami sa Facebook at paminsan-minsan ay nakikita ko siyang nagre-react sa mga post ko. Pero hindi siya nagme-message sa akin. Siguro kasi nahihiya pa rin siya sa nangyari sa amin o sa naging ugali niya noon.
Hindi na rin kasi ako masyadong nakakauwi sa amin kaya hindi pa ulit kami nagkikita. Pero kung pagtatagpuin man ng tadhana ang aming mga landas, ay baka pwede pa ulit magkaayos kami at maging magkaibigan muli. Maraming salamat Mama Mia sa pagpili mo nitong sulat ko. God bless and more power po sa inyong lahat na bumubuo ng programang Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at forever kabarangay, Sarina.